Makikita natin na huling namataan itong low pressure area na ating minomonitor sa mga nakalipas na araw. Nasa 135 kilometers silangan ng Surigao City, dito naman sa lalawigan ng Surigao del Norte. Makikita nga natin itong low pressure area na ito ay nagdadala rin ng mga kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Kabisayaan, ang ilang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa may area papunta sa Palawan. Sa ngayon po kasi, base sa ating mga pinakahuling datos na nakalap, malit pa rin yung chance na maging bagyo itong low pressure area na ating minomonitor na sa may area po ng Surigao del Norte. Ang nakikita nating senaryo, maaari itong kumilos patungo sa bahagi ng Kabisayaan, lalapit ito sa may area ng Palawan patungo sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sa ngayon, inaasahan pa rin natin na magdadala ito ng maulang panahon at maulap na kalangitan sa bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na dyan sa area ng Palawan, dito sa may area ng Mindanao, gayon din sa may Bicol region, area ng Mimaropa, kasama yung mga lalawigan ng Batangas, at gayon din sa Quezon Province. Mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa may bahagi ng Palawan at ilang bahagi ng Mimaropa at Kabisayaan sa mga potential nga ng mga biglaang pagbaha or yung mga flash floods at pagguho ng lupa or landslide. Dulot nitong low pressure area na kumikilos patungo sa may bahagi ng Kabisayaan. Ang ilang bahagi nating bansa, makikita nyo dito sa may area ng Luzon, kasama na lalo na dyan ang Metro Manila. Mainit na panahon pa rin yung mararanasan, pero posible yung mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ito po yung mga thunderstorms na tumatagal ng mga 30 minutes up to 1 hour at hindi naman ganong malawakan.